Dadako na tayo sa pakikinig ng banal na salita ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. At ang gagamitin po ay ating kapatid na si Brother Edgar Elacio. at kasama rin po ang El Shaddai Gospel Music Ministry at sang With liturgical dancer. So, Magsitayo na po ang lahat at handa na po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na salita. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Praise God. Handa na po ba ang lahat? Amen. Ang mga anak ni El Shaddai na handa na po bang tumayo? Amen. Tumayo at tumayo ang lahat. Amen. Pakibati naman ng katabi mo, sister. Tayo na po. Sister, salamat po. Magpupuri na po tayo mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Yahweh El Shaddai, sa araw po na ito, ipinagkaloob po namin sa iyo ang aming mga buhay. Naway tanggapin mo po ang aming mga papurit pasasalamat. Amen. Praise God. Lord, wala po kami dito kung hindi po kami sumunod sa iyong kalooban. Amen. Nawa po sa lahat po na nandito, Panginoon, kalooban mo po ang aming tinitingnan at aming Amen. sinusundan dahil wala po kaming magagawa, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay sa Diyos. Hallelujah. 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 We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Thank you, Lord. I enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. To worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you, Panginoon. We worship you. Lord, I worship you. Lord, Hallelujah. We worship you, Lord. For your name is holy. For your name is I enter the holy of holies. Enter the holy of holies. I enter the blood of the Lamb. I enter to worship you. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. Yes, Lord, we worship you, Lord. I worship you. Lord, we worship you,
ng pinagpala ng Diyos, handa na bang sumayaw? Amen! Kung ganon, sayawan po natin si Lord. Lahat ng ating lakas bigay natin sa Kanya. Sa Amen. Kanya po yan. Dahil dito po tayo binibigyan ng kalakasan sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat ng ating mga trabaho, sa lahat ng ating pamilya. Si Lord po ang nagbigay sa lahat ng ito. Amen? Hallelujah! I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All my hope is in you. Hallelujah! My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. My truth is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in my life. My life is in you, Lord. My strength in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. I will praise you. I will praise you with all of my life. I praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. In you is in you. In you. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pinawisan po ba ang lahat? Hindi po tayo pawisan dahil malamig po dito sa loob. Amen po? Isang ipagpasalamat din po natin sa ating Panginoon na kahit man sa gitna ng bagyo, sa gitna ng kalakasan ng mga ulan, hindi yan makapagpapatigil sa atin. And we continue to praise our Lord. And sasabihin pa rin po natin sa Panginoon that that He is our God. Amen. Kaya po sa lahat ng ating mga suliranin, anuman ang mga kabigatan na
ating mararanasan, physical man yan, spiritual man yan, sa pamilya man yan, hindi yan ang makapagpapatinag sa atin, sa ating paniniwala sa ating Panginoon. Amen? Kaya po sa lahat na nandito at sa ating mga pamilya na nandoon sa Pilipinas, tulungan po natin na tayong lahat mananatili sa kanyang piling. Dahil yun ang gusto ng Panginoon, na magkaisa po tayo sa Kanya. Despite sa mga trials, despite sa mga problema kung ano mang ibibigay niya sa atin, si Lord ang ating kauna-unahang malakas na malalapitan. Amen? Kaya Lord, despite sa mga problema, Lord, we still that you are our God. Amen. Hallelujah. Hide me now under your within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Yes, Lord, find rest, my soul. Rest, my soul, in Christ alone. In Christ alone. No, no, His power. His power. In quietness there's room. When the oceans run and thunders roar, I will soar with you, Lord. Soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, sabihin po natin sa Panginoon, I will soar with you above the storm. Father, you are king. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar,
To God be the glory. Let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy Thank name. Thank the Lord. the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Let us praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, and God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on the reef, you are the God who releases. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, and God Adonai. I will praise you and lift you high, El Shaddai. Aming Panginoong Heso Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang Panginoon ng mga Panginoon, purihin ka magpakailanman.
still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, ang Diyos na nasaan man dako ay naroroon. Samahan mo po kami, O Panginoong Jesucristo, sa aming pagtitipon sa dako po nito at pagpalain, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, kabanata po ay 25, talata 1 hanggang sa susunod na mga talata. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang salubungin, upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na, may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Papurihan natin ang Panginoong Hesus. At pwede na po silang maupo. Sumaatin lahat ang pagpapala ng ating dakilang El Shaddai. Sabihin mo sa katabi mo, sister, gumanda ang araw ko ngayon at pinagpala ang araw ko ngayon dahil nakita kita. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi nung nakaraang linggo, hindi tayo nagsama-sama. Amen? Kaya tunay nga po ng ating muling pagsasama-sama po dito ay patuloy na kung saan nagbibigay ng kalakasan sa isa't isa. Amen? Dito po ang ating ebanghelyo po ay halintulad ang pagpasok po sa kaharian po ng langit ay hinalintulad po sa mga dalaga. Amen? Dalaga lang ang pwedeng pumasok. May mga dalaga po ba rito? Taas nga ang kamay ng mga dalaga pa. Ayan. Ang saya ng buhay ng mga dalaga. Ayan. Dito po mga kapatid sa ating Jesucristo, ang sabi po dyan ay dalagang matalino. Amen. Sabihin mo, matalino ka ba? Tama. Bakit po dito po ay sinabi nga po may 10 dalaga, 10 dalaga, na yung 5 ay matalino at yung 5 po ay hangal, mga kapatid sa Panginoong Hesus. Tingnan po natin yung salitang dalaga po. Amen? Kasi pag sinabing dalaga po, yan po ang alam po natin ay, sa isang salitang Tagalog ay, birhin pa. Tama? Tama po yan. Kasi sa English translation po sa iba ay ginamit po yung salitang virgin. Apo. Okay. Ngayon po mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, pag sinabing dalaga po ay masasabi natin dalisay, tunay pa, amen, malinis. Sa masalita malinis, ibig sabihin ay birhen pa nga po, busilak. Maraming katangian pwede natin sabihin. Amen? Na yung nagtataglay ng ganong katangian ang pwedeng pumasok sa kaharian ng langit. Amen? Kaya kapag sinabi ang batayan po ay
ang pagpasok sa kaharian ng langit ay parang isang dalaga, masabi natin ay walang kapintasan, wala pandungis, mga kapatid. Ibig sabihin niyan ay walang makakapasok doon na marumi. Kinakailangan lahat ay malinis. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, sister, naligo ka ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pero patuloy po natin tanawin ngayon po sa mga sandali po na to ang ating Panginoong Hesukristo, ang nais po ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat isa lang talaga ang nais ng Panginoong Hesus, tayong lahat ay makasama niya sa kanyang kaharian. Amen? Lahat po dyan ay may taglay na ilaw. Amen? Pero hindi lahat na may taglay na ilaw ay nakapasok sa kaharian. Amen? Nakapasok lang yan, pwede natin tanawin din po yung salitang ay may ilawan silang dala. Ito po pwede natin sabihin o tanawin na ay isang simbolo ng puso ng tao na kung saan ay busilak o malinis. Amen. Taglay po yung kabanalan. Kung ang makakapasok lang sa kanyang kaharian ay yung mga masasabi natin nagtataglay ng kalinisan, kabanalan, mapatid sa ating Jesucristo, tayo po ba'y karapat dapat doon? Taglay ba natin yung kalinisan pong iyan? Amen? Na ang sabi po, may isa pong pangyayari po sa aklat ng mga gawa. Ang sabi po dyan sa aklat ng mga gawa, kabanata po ay 10. Isang araw po mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, si Pedro po ay nananalangin at nung nananalangin si Pedro po ay kinausap siya po ng Diyos. At nung kinakausap siya ng ating Diyos, si Pedro po ay nakaramdam ng gutom. Babasahin ko po dito sa inyo sa Aklat ng Gawa, kabanata po ay 10. Simulan ko muna sa talata po ay 3. Minsan mag-iikatlo ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain na kitang-kita niyang pumasok sa bahay niyang isang anghel ng Diyos at tinawag siya. Siya'y tumingin at takot na sumagot, "Ano po iyon, Ginoo?" Sinabi sa kanya ng anghel, "Kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginawa mong pagtulong. Magsugo ka ngayon ng ilang katao sa Jope upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag din Pedro." Ito po ay si Cornelio, mga kapatid, isang kapitan ng Romano na kung sa anong oras na yan ay nananalangin din po siya at sa kanyang tahanan ay may pumasok na anghel ng Panginoon. At sinabi nga po sa kanya, "Kinalulugdan ka ng Diyos, ang iyong mga panalangin, kinalulugdan ng Diyos at ang iyong pagtulong." Kaya sabi niya, magpasugo ka sa lugar na yon para ipasundo po si Pedro. Kinabukasan ng malapit na sa Jope ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Magtatanghaling tapat na noon at siya'y gutom na. Ngunit habang inihahanda ang pagkain, siya'y nagkaroon ng pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang inihuhugos sa lupa ang isang waring malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Naroon ang lahat ng uri ng hayop, mga lumilipad, mga gumagapang sa lupa at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig niyang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Ngunit sumagot si Pedro, "Hinding-hindi po ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailanman hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat." Muli niyang narinig ang tinig at nagsabi sa kanya, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon. Purihin po natin ang Panginoong Jesucristo. May pinaparating po dito ang ating Jesucristo at ang nais iparating po sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ipinakita iyon ng ating Jesucristo kay Pedro sapagkat si Cornelio po ay Romano. At bilang Romano po, hindi nakikitungo ang mga Israelita sa mga kagaya po nila.
kagaya po nila. Kaya sa pamamagitan ng pangitain na yon, ipinapakita ng ating Hesus Kristo, huwag mong ituring na marumi ang nilinis ko na. Amen? Dahil nung oras na yan, si Cornelio po ay mayroong inutusan para sunduin si Pedro para pumunta sa bahay po nila. Na alam po natin, dahil po si Pedro po ay hindi nakikitungo sa mga Romano, bawal ito sa kanila, nung sandali na yan, malamang hindi po siya sasama. Pero bago po yung pangyayari na yon, ipinaliwanag na sa kanya ng Panginoong Hesus na huwag mo silang ituring na marumi. Amen. Huwag mo silang ituring na marumi sapagkat ang sabi po dito sa Ebanghelyo po o sa sulat ni Pablo sa aklat sa mga taga-Roma, kabanata ay 3, talata 25. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng lahat, ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagagawa ng tao. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po rito sa ating binasa, ang sabi po diyan, itinakda ng ating Panginoong Hesukristo para po ihandog ang kanyang sarili na sa pamamagitan ng pagbububo ng kanyang dugo, tayong lahat ay malinis sa ating kasalanan. Amen. Tayong lahat, kaya sabi niya, huwag mong ituring ang mga taong iyon na marumi. Na marumi. Kung onong oras na yan, si Cornelio po ay sinasabi po ng ating Hesukristo kay Pedro, sila rin ay nilinis ko ng aking dugo. Sila rin ay pinatawad ko sa kanilang nagawang kasalanan. Kaya huwag mo silang ituring na marumi. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa sulat ni Pablo sa aklat ng Roma, kabanata po ay 8, talata 33, sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Lahat ng tinubos ng dugo ni Kristo, hinirang ng Diyos. Amen. Kaya ang sabi po, sinong pwede? Ang sabi po dyan mga kapatid, sino po ang haharap ng sakdal sa mga taong nilinis na ng Diyos? Amen. Pinatawad na ng ating Diyos. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling nabuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Purihin po natin ang ating Hesukristo. Tila sinasabi dito ni Pablo, paano parurusahan ng Diyos? Isa ang nagligtas. Amen? Isa ang nagligtas. At sabi diyan, ang sinumang niligtas ng Diyos, huwag niyong ituring na marumi. Amen. Kaya ang pwede lang pumasok sa kaharian ng Diyos ay yung nalinis ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo at yan yung taong nananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sabihin mo sa katabi mo, sister, makakapasok ka. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Sinong pwede magsakdal sa inyo? Amen. Ang Diyos ba? Pwede ba kayong isakdal ng sino man at sabihin sa harapan ng Diyos, ang tao na to'y makasalanan? Ang Diyos nga nagpapawalang sala. Amen? Hindi tayo pwedeng hatulan ng kaparusahan dahil ang sabi nga, tinubos ka na ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Pangalawa po mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, pangalawa po ay nalilinis tayo sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo at pangalawa, nalilinis tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Ang sabi po sa sulat po, sa aklat ng Hebreo, kabanata po ay 4 at talata po ay ang talata ay 12, sinasabi po rito ng salita po ng Diyos ang ganito, sapagkat ang salita ng Diyos
ay buhay at mabisa. Higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasuan at utak sa buto. At nakakataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos ay matalas pa kaysa tabak na magkabilay talim. Anong nais kaya iparating sa atin ito ng ating Panginoong Hesus? Mahaba pang oras. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ng sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, talata 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Amen. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Kung ang salita ng Diyos ay mas matalas kaysa tabak na magkabilang talim, ibig sabihin niyan, pinuputol ng salita ng Diyos ang anumang hindi mabuti sa buhay ng tao. Anumang kasamaan na umiiral sa puso ng tao, walang ibang makakaputol niyan, mga kapatid, maliban sa salita ng Diyos, sa sandali na ang salita ng Diyos ay dumating sa puso ng tao. Amen. Alam po natin iyan, mga kapatid. Marami tayong patutuo sa buhay po natin na kung saan ay isang mga patutuo na ay may mga pagbabago sa buhay natin at ang dahilan ng pagbabago sa buhay natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Nung dumating po sa atin ang salita po ng Diyos, nung si Abel at si Cain ay maghandog sa Diyos, alam po natin na si Abel nung sandali po na yan, kinalugdan ng Diyos ang kanyang handog, pero yung handog po ni Cain ay hindi kinalugdan ng Diyos. At dahil doon ay nagkaroon si Cain ng galit sa puso niya. Amen? Nagkaroon po siya ng galit at ang sabi po ng Diyos, itong sinasabi po, kaya sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangan pagtagumpayan mo ito. Hindi naman po kasalanan magalit. Amen. Ang sabi po dito, yung galit ay parang kasalanan, mga kapatid, na kung saan po ay parang isang kasalanan o isang mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka, talunin ka at pagharian ka. Habang hindi naghahari ang galit sa puso mo, hindi pa yan kasalanan. Amen. Maliban lang, pahintulutan mo na maghari yan sa buhay mo. Amen. Kasi ang sabi nga dyan sa sulat po ni San Pablo sa aklat po ng Epeso, kabanata po ay sa mga taga-Epeso, kabanata po ay 2, palakpakan natin ang Panginoong Hesus, kabanata po ay 4 at talata po ay ang talata po ay 26. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Amen? Agad ninyong pawiin sa kalooban para hindi kayo magkasala. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ibig sabihin, kapag hindi natin napagtagumpayan yung galit na yan, hindi natin agad yan inalis sa buhay po natin, sa puso po natin. Ang sabi po dyan, yan ang pagkakataon para pagharian tayo ng dyablo. Amen? Kapag ang pag-ibig ang naghahari sa puso ng tao, magiging malinis ang buhay mo sa harapan ng Diyos. Naniniwala kayo? Kasi kapag ang salita ng Diyos dumating sa puso po natin, ang walang iba pong dumarating sa buhay natin, kundi ang Diyos. Sa simula pa lang, naroroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Amen? Kaya kapag tinanggap natin ito, yung salita po ng Diyos sa buhay po natin, ang Diyos ang pinapapasok natin sa puso po natin, at ang Diyos ay pag-ibig.
Amen? Kaya sa pamamagitan ng salita na yan, na nagdadala sa puso natin ang pag-ibig ng Diyos, pinuputol niya sa puso natin ang paghari ng kasamaan. Amen? Kaya nasasabi mo na ngayon, kaya mo nang magpatawad. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang bayan ng Nineve, alam po natin na isang bayan na inalipin na ang kanilang kasalanan, mga kapatid, ay umabot na sa sukdulan sa langit ang kanilang pagkakasala, kasamaan na ginagawa. At nung panahon na yan ay binalak ng Diyos, plano ng Diyos na ang bayan na yan ay gunawin. Subalit bago dumating ang plano ng Diyos, sinugo niya muna si Jonas na pumunta sa lugar na yan para ipahayag ang salita po ng Diyos. Yung salitang dala-dala ni Jonas sa bayan ng Nineve ang pumutol ng lahat ng kasamaan na umiiral sa bayan pong iyon. Amen? Nung dumating po ang salita ng Diyos sa bayang iyan, ang buong bayan na yan kasama ang hari ay nanawagan sa lahat niyang nasasakupan na magpakababa at talikuran ang kanilang nagawang kasalanan. Putulin ang kanilang ginagawang kasalanan. Wakasan ang lahat ng ginagawa nilang kasalanan. At nangyari iyan nung dumating ang salita ng Diyos sa buhay nila. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Hallelujah. Ang Diyos ay malakas upang iligtas tayong lahat sa anumang kapahamakan. Hindi sa bingi at ang dalangin natin ay naririnig niya. Ngunit ang sala ng tao ang siyang nagiging dahilan kaya hindi marinig ng Diyos ang kanyang dalangin. Amen. Dito po, may magandang plano ang Diyos para sa bayan ng Nineve po. Subalit para yung plano na yon ng Diyos ay maranasan po nila, nung sandali po na yan mga kapatid, para yung mabuti na kung saan maari na inaasahan nila na gagawin sa kanila ng Diyos kaysa paggunaw nung sandali po na yan, para yung mabuti na yon, ang ginawa po nila, tinalikuran nila yung kasalanan na kanilang ginawa para na yung mabuti na maaring gawin ng Diyos ang siyang umiral sa buhay po nila. Ang siya po nilang maranasan, inalis nila ang hadlang sa mabuting iyon na magagawa ng Diyos sa buhay nila at ang hadlang ay yung kasalanan na naputol ng oras na yan nung dumating sa kanila ang salita ng Diyos. Marami po tayong pinagdaraanan na minsan mga pagsubok, suliranin sa buhay po natin. Yung lahat ng iyan, mga kapatid, hindi yan ang plano ng Diyos para sa iyo. Hindi yan ang plano ng Diyos sa bawat isa po sa ating mga kapatid, na ang sabi nga po sa aklat sa Ebanghelyo ni San Juan, ang plano ng Diyos sa buhay natin, magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at buhay na kasiyasiyang buhay. Amen? Ang pangako sa atin ng Diyos ay, ang sabi niya, siyang nakakaalam ng mga panukalang inilaan niya para sa ating ikabubuti. Wala siyang inilalaan na ikakasira, ikakapahamak ng bawat isa sa atin, kundi para sa ating ikabubuti. Amen? So, balit yung ikabubuti na yan, mga kapatid, mararanasan natin yan kung pagdating ng mga pagsubok sa buhay natin, ilagay mo ang sarili mo sa tamang dapat kalalagyan sa harapan ng ating Diyos. Amen. At ang tamang kalalagyan natin sa harapan ng Diyos, mga kapatid, kapag tayo po ay tumatalikod at pinuputol natin ang anumang kasamaan na maari umiiral sa buhay po natin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid, sa Panginoong Jesus. Dito po, ipinapakita po dito na pwede maglinis ng buhay natin, hindi lang yung banal na dugo ng ating Jesucristo, kundi para patuloy na malinis ang buhay po nating iyan. Huwag na iyan na kung saan masadlak pa sa karumihan, mga kapatid, naririyan patuloy ang salita ng Diyos na kailangan natin ibinabahagi sa atin ng Diyos para patuloy tayong lumakad. Ang buhay na nilinis ng banal na dugo ng Jesucristo ay madala sa isang matuwid na pamumuhay. Amen. Sino pong gustong makapasok sa kaharian ng langit? Maging katulad tayo ng dalaga. Amen. Pag sinabing dalaga ay wala pang kapintasan. Amen. Malinis. Di po ba?
At lahat tayo po ay magiging katulad ng isang dalaga na karapat dapat pumasok sa kaharian ng Diyos dahil nilinis tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo at hayaan natin na kung saan, patuloy na kung saan ang salita ng Diyos ang humubog sa atin. Amen? Nang patuloy maging karapat dapat tayo sa kaharian ng ating Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ay nililinis sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang sabi po rito sa pangalawang sulat ni Pablo sa aklat sa mga taga-Korinto, kabanata po ay 3, ipinapahayag po dito ni Pablo, kabanata po ay 3 at talata po, simulan ko na lang po sa talata po ay 15. Hanggang ngayon may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naruroon ang Espiritu ng Panginoon, naruroon din ang kalayaan. Naruroon din ang kalayaan. At ngayon naalis na ang talukbong sa ating mukha. Tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang bumabago ng ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ano pong ipinaparating dito? Sabi po dito, hanggang ngayon, ang kanila habang binabasa yung aklat ni Moses, sila po ay natatalokbungan pa. Na alam natin, yung aklat ni Moises ay nagpapahayag ng kautusan ng Diyos. Amen. At kung tayo nabubuhay pa ayon sa kautusan ng Diyos, tayo ay natatalukbungan pa. Natatalukbungan pa. Dahil walang makakasunod sa utos ng Diyos. Amen. Kaya kapag tayo po'y na ang ating pong pamumuhay ay nakabatay doon sa utos po ng Diyos, mga kapatid, hanggang ngayon natatalukbungan pa tayo kasi walang makakasunod nun. Amen. Lalabas pa rin na tayo'y makasalanan. Amen. Pero ang sabi po yan, pero pagharap natin sa Panginoon, naaalis yung talukbong. Naaalis yung talukbong. Anong ibig ipakita po dito sa atin ng ating Jesucristo? Kapag tayo po ay nasa Panginoon na, mga kapatid sa ating Jesucristo, naaalis ang talukbong. Bakit po? Kasi inaalis na ng Panginoong Hesus yung kasalanan, bunga ng hindi natin pagsunod sa utos ng Diyos. Amen? Bunga ng di natin pagsunod sa utos ng Diyos, naaalis na yung kasalanang iyon sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi dito sa Ebanghelyo o sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kabanata 7 at talata po ay 6, ang sabi ganito, ngunit ngayon patay na tayo sa kasalanang umalipin sa atin. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kaya naglilingkod tayo sa Diyos hindi dahil sa lumang tuntunin na kasulat, kundi dahil sa bagong buhay ayon sa Espiritu. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, mga kapatid, alam natin tayo pinalaya ni Kristo sa kasalanan at sa pangitan ng paglaya na yan, ang banal na Espiritu ay naghahari sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Kaya yung ating ngayon na pamumuhay, hindi na nakabatay doon sa utos, nakabatay na kung anong sinasabi sa iyo ng banal na Espiritu. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po dyan, ang sino mang lumait sa banal na Espiritu, wala ng kapatawaran. Kasi bakit? Siya ang nagdadala sa atin sa tamang panuntunan ng Diyos. Kapag itinakwil mo yan at hindi mo yan kinilala sa buhay mo,
mga kapatid, sa ating Penso Kristo, nang sabi nga po, ang banal na Espiritu ang siyang tatak ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Tanda na kung saan nilinis ka ng Penso Kristo at nananatiling malinis sa harapan ng Diyos dahil sumasayo ang banal na Espiritu. Amen. Pumalakpak ang lahat ng pinagaharian ng banal na Espiritu. Hallelujah. Kaya wala na tayo, ang ating buhay ay hindi na dapat nakatalaga dun sa kautusan, kundi nakatalaga na sa banal na Espiritu. Amen? Na kung saan, araw-araw, siya ang nangungusap sa atin na ang sabi ng ating Penso Kristo, ipagkakalob ko sa inyong banal na Espiritu at siyang magpapaalala sa inyo ng lahat ng itinuro ko. Amen? Ng lahat ng salita na nais ng Diyos na magiging buhay natin araw-araw sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Maraming gumagawa, maaari minsan ng hindi tama sa buhay natin. Ang ating Panginoong Jesucristo, anumang ginagawa sa Kanya ng taong masama, amen. Anumang ginagawa ng taong masama sa ating Panginoong Jesucristo, isa lang tinitiyak ng Panginoong Jesus, sa huli, pasasalamatan pa rin siya ng taong iyan. Amen. Tama, hindi. Kahit anong sama ang ginawa natin, dumarating pa rin sa huli, pasasalamatan mo ang Diyos dahil sa kanyang kabutihan. Pasasalamatan mo siya dahil sa pagmamahal pa rin ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa po sa atin, na sa kabila ng ating kasamaan, makikita po natin kung paano ka minahal ng Panginoon. Ano mang ginagawa sa iyo ng iyong kapwa, sikapin mo lang na pagdating ng bandang huli, masasabi niyang tunay ang pag-ibig mo. Amen. Ano mang ginagawa sa atin ng ating kapwa, sikapin po natin na pagdating ng bandang huli, magpapasalamat pa rin siya sa kabutihan mo. Amen. Yan ang ating Penso Kristo. At yan ang nais ng banal na Espiritu sa bawat isa po sa atin. Amen. Nang dumating man ang panahon na tayo po ay nais na ng Panginoong Hesus isama sa kanyang kaharian, tiyak, makakarating ka. Makakarating ang bawat isa po sa atin. Alam po natin na ang buhay meron dito sa atin ngayon, lalo na dito sa gawain natin, mga kapatid, sa Penso Kristo. Dinala tayo dito ng Panginoon, isang kanyang layunin, mapabuti ang bawat isa sa atin. Hindi lang mapabuti ang bawat isa sa atin, kundi makagawa ng kabutihan sa isa't isa. Makagawa ng kabutihan sa isa't isa. At kung paano ang Panginoong Jesucristo hindi nagsawang gumawa ng mabuti kahit anong kasamaan meron tayo, na sa bandang huli, isa lang tinitiyak niya, pasasalamatan mo ako. Amen. Makikilala mo kung gaano katotoo ang pagmamahal ko sa iyo, kung gaano katunay ang pagmamahal ko sa iyo. At yan ang sikapin natin. Ano mang ginagawa ng kapwa, maari ng sino man sa atin na hindi maganda, sikapin natin pagdating ng panahon, makilala niyang tunay ang pagmamahal mo. Pasalamatan niya ang kabutihan, ginagawa natin. Tumayo po tayong lahat. Andiyan pa ba kayo? Wala bang natulog? Amen. Mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po ang inyong dalawang kamay. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito kami sa iyong banal na harapan. Ikaw ang nakakasiyasat ng puso ng bawat isa sa amin. Ang pagmamahal na ipinadama mo sa amin, Panginoong Jesucristo, tunay, dalisay, walang kapintasan. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, napakarami namin dapat ipagpasalamat sa iyo, Diyos, dahil hindi ka nagsawang gumawa sa amin ng mabuti. Ito ang aming dalangin, Panginoong Jesus, magkaroon kami ng pusong tulad mo.
Hubaran mo kami, banal na Espiritu. Hubaran mo kami sa anumang talukbong meron kami. At inihiling po namin, o banal na Espiritu, ang kaningningan meron ka. Ang kaningningan, ang busilak ng iyong kalooban ng puso mo, Panginoong Hesus. Ang dalangin po namin, na nawa maging puso po namin. Narito ang bawat isa po sa amin, Panginoong Hesus. Gawin mo kami at pagkalooban ng isang pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay Panginoong Hesus, narito po ang puso ng bawat isa. Puso na nilinis ng banal mong dugo upang magiging karapat-dapat na iyong magiging tahanan. Manahan ka, O Diyos, sa puso namin. Manahan ka. Hubugin mo ang puso namin, O Diyos, ayon sa nais mo. Gawin mo ito tulad ng puso mo, Panginoong Hesus. Pusong hindi nagsasawang gumawa ng mabuti. Pusong hindi nagsasawang magmahal tulad mo, Panginoong Hesukristo. At Panginoong Hesus, dalangin po namin, ipagkaloob mo ngayon ang kahilingan ng bawat puso
na naririto sa iyong banal na harapan. Dinggin mo, Lord, ipagkaloob mo, Panginoong Yesus. Taas natin ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Yesus. Dakilang Diyos, napakasarap mo magmahal. Karapat dapat kang purihin, sambahin, sa pagmamahal na ipinapadama mo po sa amin. Narito ang kahilingan ng bawat isa, dakilang El Shaddai, dalangin po namin, ipagkaloob mo po ang katugunan ng lahat ng ito. Buhat sa kayamanan mong hindi na uubos, hinihiling namin sa ngalan ng bugtong mong anak, na si Jesucristo ang aming Panginoon, tanging tagapagligtas. Ipagkaloob mo, Diyos, ang kahilingan ng bawat isa. At ayon sa iyong pangako, dalangin namin, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Sa iyong lahat ng kapurihan, sa iyong lahat ng kaluwalhatian, sa iyong lahat ng aming pasasalamat, sa lahat ng kabutihang ito, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, sister, ang sarap ni Lord magmahal. Papurihan at pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. So ano po yung message ni brother? Pagmamahal, about pagpamahalan, pagpapatawaran. Amen po ba? Amen. So, maraming salamat po sa hapong ito at nawa pagpalaan tayo ng ating Diyos Amang, samahan tayo ni Yahweh El Shaddai sa ating pag-uwi. At paalala lang po, sa linggo po, magdala po tayo ng mga akay. Mag-akay po tayo. Amen? Kasi pag nag-akay tayo, isa man o dalawa, libo-libo ang anghel na nagpupuri sa kalangitan. Amen. So, magdala po tayo ng akay. Amen? Amen. So, Patuloy po tayong nakatayo at dasalin po natin sama-sama panalangin si Sister Evelyn Balistoy. Salmo. Manatili po tayo at ating pong dasalin ang awit ng pagtitiwala. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas.
Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad, itatayo ka at isang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balam upang salantayin ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanila ang lupain, ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita